Akala ko, ang katapatan ay sapat na para sa isang masayang tahanan. Pero sa isang iglap, habang nakahiga akong parang bangkay at hindi makakibo, narinig ko ang katotohanang mas masakit pa sa atake sa puso. Ang asawang sinamba ko at ang biyenang pinaglingkuran ko, nagpaplanong ilibing ako ng buhay para sa pera. Ngunit nagkakamali sila. Ang katahimikan ko ay hindi pagsuko. Ito ay ang mitya ng kanilang pagkawasak. Handa ka na bang makinig sa boses ng isang babaeng itinuring ninyong patay? Huwag ka man, huwag kang mataranta, Rico. Pabayaan mo lang siya riyan sa sahig. Isipin mo ang insurance na makukuha natin. Mas kailangan natin ang perang iyon kaysa sa asawa mong wala ng silbi, kundi ang magreklamo sa pagod. Ang boses na iyon ni Aling Carmen ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa pandinig ni Maribel. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung panaginip lang ba ang lahat. Ngunit ang kanyang dila ay tila naging isang mabigat na tipak ng bato sa loob ng kanyang tuyot na bibig. Nakaratay siya sa malamig na semento ng kusina. Ang kalahati ng kanyang katawan ay tila nilamon na ng kawalan ng pakiramdam, habang ang anino ng kanyang biyenan at asawa ay nakatayo sa kanyang paanan, hindi para tumulong, kundi para panoorin ang kanyang paghihingalo. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, ang tanging iniisip ni Maribel ay kung paano mapapasaya si Rico pag-uwi nito. Kahit kumakabog ang kanyang dibdib at tila binibiyak ang kanyang ulo sa sobrang taas ng presyon, pinilit niyang tumayo sa harap ng kalan. Niluluto niya ang paboritong adobo ng asawa. Tinitiyak na ang bawat sahog ay tama ang timpla, gaya ng ginagawa niya sa loob ng 15 taon ng kanilang pagsasama. Ang bawat patak ng pawis na namumuo sa kanyang noo ay katumbas ng bawat sakripisyong ibinigay niya para sa pamilyang ito. Ang pagtatrabaho ng overtime bilang accountant, ang pagtitiis sa bulyaw ni Aling Carmen, at ang paglimot sa sariling pangangailangan para lamang may maipambayad sa matrikula ni Maya. Ngunit ang lahat ng pagmamahal na iyon ay tila naging abo sa isang iglap. Ang sandok na gamit niya sa pagluluto ay dahan-dahang nakawala sa kanyang nanghihinang mga daliri. Lumikha ito ng isang mapurol na tunog nang tumama sa sahig, kasabay ng kanyang pagbagsak. At sa gitna ng kadilimang unti-unting lumalamon sa kanyang paningin, ang narinig niya ay hindi ang pag-aalala ng asawa, kundi ang kalkulasyon ng kamatayan. Pero ma, paano si Maya? Baka makita niya tayo. Narinig ni Maribel ang boses ni Rico. Walang bahid ng pait, walang bakas ng luha. Ang boses na dati niyang inaasahang magsasabi ng mga salitang, "Mahal kita," ay puno ngayon ng takot. Hindi takot na mawala ang asawa, kundi takot na mabuking ang kanilang kataksilan. Nasa school pa ang bata. Huwag kang tanga. Tawagan mo na si Shaina. Sabihin mo sa kanya na malapit na tayong maging malaya. Pero bago iyan, kunin mo ang susi ng vault sa drawer niya. Kailangan nating pirmahan ang mga papeles bago pa may makapansin na hindi na siya makagalaw. Ang bawat salita ni Aling Carmen ay tila isang malamig na agos ng tubig na bumabalot sa puso ni Maribel. Ramdam niya ang pagpatak ng isang mainit na luha mula sa kanyang kanang mata, ang tanging bahagi ng kanyang katawan na tila sumusunod pa sa kanyang kalooban. Ngunit kahit ang luhang iyon ay hindi nila napansin. Para sa kanila, ang babaeng nakahiga sa sahig ay hindi na ang Maribel na nagbigay ng lahat, kundi isang balakid na sa wakas ay naalis na sa kanilang landas. Habang ang kanyang malay ay unti-unting lumilipad palayo, isang matinding hapdi ang nanahan sa kanyang kaluluwa.
Mas masakit pa sa pagputok ng ugat sa kanyang utak ang katotohanang ang mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay ang siya ring naghihintay na malagutan siya ng hininga. Ang bawat haplos ni Rico noon, ang bawat pagyakap ni Aling Carmen sa harap ng ibang tao, lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang palabas na ang tanging layunin ay ubusin ang kanyang lakas at kuhanin ang kanyang pinaghirapan. Nanatili siyang nakahiga roon, nakikiramdam sa bawat yabag ng kanilang mga paa, na tila mga buitreng naghihintay ng pagkabulok ng biktima. Sa loob ng kanyang nagngangalit na isipan, isang pangako ang dahan-dahang nabubuo sa gitna ng kalumpuhan. Kung ang katapatan ay nauuwi sa pagtatraydor at ang pagsasakripisyo ay nauuwi sa pagkaaba, hahayaan niyang maniwala ang mundo na siya ay talunan. Bakit ang pag-ibig na inaakala nating magliligtas sa atin ang siya pa palang maglulubog sa atin sa hukay? Ito na ba ang huling hininga ng isang tapat na asawa? O ito ang unang pintig ng isang babaeng muling isisilang mula sa sarili niyang mga abo? Huwag kang mapili sa pagkain, Maribel. Sayang ang grasya. Pasalamat ka at binigyan ka pa namin ng lugaw kahit wala ka namang ambag sa bahay na ito kundi ang maging pabigat. Ang boses ni Aling Carmen ay puno ng kaplastikan habang pilit niyang isinusubo ang mainit at sobrang alat na lugaw sa bibig ni Maribel. Walang pakundangan ang matanda. Tumatapon ang sabaw sa gilid ng labi ni Maribel at dumidikit sa kanyang leeg. Ngunit hindi ito pinapansin ng kanyang biyenan. Sa halip na punasan, mas lalo pang idiniin ng matanda ang kutsara sa kanyang ngiping nakapinid. Ang bawat subo ay tila isang parusa, isang paalala na sa loob ng bahay na siya mismo ang nagpundar. Siya na ngayon ang itinuturing na basura. Lumipas ang ilang araw mula nang ilabas siya sa ospital. Sa paningin ng mga kapitbahay, si Rico ay isang huwarang asawa dahil mas pinili nitong iuwi ang paralitidong asawa upang alagaan ng personal. Ngunit sa loob ng silid na iyon, ang tanging naririnig ni Maribel ay ang mga yabag ng kataksilan. Ang kanyang silid na dati ay puno ng bango ng mga pangarap, ngayon ay amoy gamot, amoy pawis, at amoy ng unti-unting pagkabulok ng kanyang dangal. Rico, nandito na si Shaina. Sabi ko sa mga tsismosa nating kapitbahay, kumuha tayo ng katulong para mag-alaga sa asawa mo. Siguraduhin mong hindi siya gagawa ng eksena sa labas. Wika ni Aling Carmen habang tumatawa ng mahina. Isang tunog na tila kalansing ng kadena sa pandinig ni Maribel. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babaeng amoy, mamahaling pabango. Isang amoy na pamilyar kay Maribel dahil iyon ang pabangong hiningi niya kay Rico noong nakaraang anibersaryo nila. Ngunit sinabi ng asawa na masyadong mahal at kailangang magtipid para sa pag-aaral ni Maya. Ngayon, ang bawat bugso ng hanging dala ni Shaina ay tila sampal sa kanyang mukha. Kaya ko naman siyang alagaan, tita. Madali lang naman palang maging asawa sa bahay na ito. Narinig ni Maribel ang malanding boses ni Shaina. Naramdaman niya ang presensya ng babae sa gilid ng kanyang kama. Narinig niya ang tunog ng mga daliri nito na hinahaplos ang mga kurtinang siya mismo ang pumili at nagtahi. Walang magawa si Maribel kundi ang tumitig sa kisame, habang ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa matinding pagpipigil ng luha. Ang bawat tawa ni Rico at Shaina sa kabilang panig ng silid ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Itinuturing nila siyang parang isang piraso ng muebles. Walang pandinig, walang pakiramdam, walang kaluluwa. Tingnan mo, Rico. Bagay ba sa akin?
Tanong ni Shaina. Sa puntong iyon, dahan-dahang lumingon si Rico sa direksyon ng kama, hindi para tingnan ang asawa, kundi para masilayan ang kabit na nakatayo malapit sa kanya. Lumapit si Rico at niyakap si Shaina mula sa likod. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa dingding. Tila isang malaking halimaw na lumalamon sa kakarampot na liwanag sa silid. Nanlabo ang paningin ni Maribel nang makita niya ang kumikinang na bagay sa leeg ni Shaina. Iyon ang gintong kwintas na pamana pa ng kanyang yumaong ina. Ang tanging alaala na iniingatan niya para sana ibigay kay Maya sa ika-18 kaarawan nito. Ngayon, ang kwintas na iyon ay nakasabit sa leeg ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Hindi pa doon natapos ang lahat. Sa harap ng kanyang nanlalabong mga mata, sa mismong tabi ng kanyang hinihigaan, iniyuko ni Rico ang kanyang ulo at masuyong hinalikan si Shaina. Ang tunog ng kanilang paglalapat ng labi ay tila isang kulog na yumanig sa buong pagkatao ni Maribel. Mahal na mahal kita, Shaina. Konting tiis na lang, magiging atin na ang lahat, bulong ni Rico. Sapat na para marinig ng kanyang asawang nakaratay. Ang bawat pintig ng puso ni Maribel ay tila isang hiyaw ng paghihiganti na hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Gusto niyang bumangon, gusto niyang bawiin ang kwintas. Gusto niyang itaboy ang mga hayop sa harap niya. Ngunit nanatili siyang tahimik. Ang tanging buhay sa kanya ay ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Makakayanan ba ng isang ina na panoorin ang paglapastangan sa kanyang mga alaala habang ang kanyang anak ay unti-unti ring inaagawan ng kinabukasan? Hanggang kailan magsisilbing kuta ang kanyang katahimikan bago ito maging isang ganap na pagsabog? Maya, bilisan mo ang kilos. Huwag kang lampa-lampa gaya ng nanay mo. Nag-iinarte ka rin ba para lang makaiwas sa gawaing bahay? Ang boses ni Aling Carmen ay tila isang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa kanyang kinalulugmukan, narinig ni Maribel ang kalansing ng mga plato sa kusina. Kasunod ang tunog ng isang malakas na sampal na tumama sa pisngi ng kanyang anak. Ramdam ni Maribel ang bawat sakit, ang bawat hapdi. Tila ba ang kanyang sariling balat ang hinahagupit at hindi ang sa 14 na taong gulang niyang si Maya. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Maya na namumula ang pisngi at nanginginig ang mga balikat sa pagpipigil ng iyak. May dala itong planggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Dahan-dahang lumapit ang bata sa kanyang kama, pilit na itinatago ang mga luhang nais kumawala sa kanyang mga mata. Mama, nandito na po ako, pabulong na wika ni Maya. Ang boses nito ay basag, puno ng pagod at takot. Pasensya na po kung natagalan ako. Marami po kasing iniutos si Lola Carmen at kailangan ko pa pong tapusin ang labada ni Tita Shaina. Naramdaman ni Maribel ang malamig na dampi ng bimpo sa kanyang mga braso. Sa bawat haplos ni Maya, ramdam niya ang bigat ng mundong ipinapasan ng mga traidor sa kanyang munting anghel. Ang kanyang anak, na dapat ay nag-aaral at naglalaro, ay ginagawa na ngayong alipin sa sarili nilang pamamahay. Nakikita ni Maribel ang mga gasgas sa maliliit na kamay ni Maya. Ang mga pasa sa braso nito na halatang galing sa kurot ng kanyang lola. Mama, sana po gumaling na kayo. Humihikbi na ang bata, ang kanyang mga luha ay pumatak sa palad ni Maribel. Sabi ni Lola, wala na daw kayong silbi. Sabi ni Papa, hindi na daw kayo magigising. Pero alam ko po, naririnig ninyo ako. Huwag niyo po akong iiwan, Ma. Wala na po akong kakampi rito. Ang bawat hikbi ni Maya ay tila 1,000 kutsilyo
na humihiwa sa puso ni Maribel. Isang matinding poot ang nagsimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Isang galit na mas mainit pa sa anumang lagnat, mas malakas pa sa anumang atake sa puso. Hindi na ito tungkol sa kanyang sarili. Hindi na ito tungkol sa perang ninanakaw ni Rico. Ito ay tungkol sa kanyang anak. Hindi ko hahayaang sirain ninyo ang buhay ni Maya. Hindi ninyo siya matatapak-tapakan hanggat may hininga pa ako. Sigaw ng kanyang isipan na tila kulog na nagnanais kumawala. Sa gitna ng kanyang matinding pagnanais na yakapin ang anak, isang himala ang nagsimulang mangyari sa ilalim ng makapal na kumot. Pinilit ni Maribel ang kanyang buong konsentrasyon. Ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang kaluluwa ay itinipon niya sa isang bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang puso ay bumibilis ang pintig. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Maya-maya, sa ilalim ng dampi ng mga luha ni Maya, naramdaman ni Maribel ang isang kiliti, isang kuryente na dumaan mula sa kanyang binti hanggang sa dulo ng kanyang paa. Sa gitna ng katahimikan, ang hinlalaki sa kanyang kanang paa ay bahagyang gumalaw. Hindi ito nakita ni Maya, ngunit para kay Maribel, ang maliit na paggalaw na iyon ay tila isang malakas na sigaw ng digmaan. Ang katahimikan ay hindi na lamang isang bilangguan. Ito ay naging isang sandata. Ma, parang uminit po ang kamay ninyo, bulong ni Maya, habang pinupunasan ang kanyang sariling mga mata. Tumitig si Maribel sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling walang buhay sa paningin ng iba. Ngunit sa loob nito ay may isang apoy na hindi na muling mamamatay. Isang lihim na pag-asa ang nagsimulang sumibol sa gitna ng kadiliman. Makakayanan ba ni Maribel na itago ang kanyang unti-unting pagbabalik ng lakas habang pinapanood ang bawat sakit na nararanasan ng kanyang anak? O ang maliit na paggalaw na iyon ang magiging mitya ng isang mas maagang pagbubunyag na maaaring maglagay sa kanila sa mas malaking panganib? Huwag kayong mag-alala, Mr. Ilustre. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para matulungan ang asawa ninyo. Sayang ang kanyang kabataan kung mananatili siyang ganito. Ang boses na iyon ay hindi pamilyar kay Maribel, ngunit may dala itong kakaibang aliw. Isang himig na hindi puno ng panunuya o pagkairita. Narinig niya ang yabag ng sapatos na papalapit sa kanyang higaan. Kasunod ang boses ni Rico na tila isang anghel kung magsalita sa harap ng ibang tao. Salamat, Dr. Gabriel. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Kahit magkano, basta bumalik lang ang dati niyang lakas. Hindi ko kayang makita siyang nagdurusa ng ganito. Wika ni Rico, na may kasama pang kunwaring pagsinghot na tila nagpipigil ng iyak. Gusto ni Maribel na bumangon at isigaw sa harap ng doktor ang lahat ng kasinungalingan ng kanyang asawa, ngunit nanatili siyang estatwa. Naramdaman niya ang pag-alis ni Rico sa silid, marahil upang asikasuhin si Shayna na naghihintay sa kusina, at naiwan siya kasama ang estranghero. Isang mainit na palad ang dahan-dahang humawak sa kanyang kanang kamay. Hindi ito ang magaspang at marahas na hawak ni Aling Carmen. At hindi rin ito ang malamig at walang pakialam na dampi ni Rico. Ang hawak na ito ay matatag, puno ng respeto, at tila may dalang kuryente na nagpagising sa mga natutulog na ugat ni Maribel. Magandang umaga, Maribel. Ako si Gabriel, ang iyong physical therapist, bulong ng lalaki. Nagulat si Maribel dahil kinausap siya nito ng direkta. Na tila ba nakikita nito ang tao sa loob ng kanyang naninigas na katawan. Hindi gaya ng iba
na itinuturing siyang isang gamit lamang. Kumuha si Gabriel ng malinis na bimpo at dahan-dahang pinunasan ang tuyot na lugaw na natira sa leeg ni Maribel. Ang bawat kilos nito ay maingat. Tila ba natatakot na masaktan siya. Napansin ni Gabriel ang mga pasa sa braso ni Maribel, mga bakas ng kalupitan ni Aling Carmen na pilit itinatago ng kanyang mahabang manggas. Nakita ni Maribel ang pagkunot ng noo ng doktor, isang senyales na hindi ito basta-basta naniniwala sa ipinapakitang dula-dulaan ng pamilya ilustre. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo, pero narito ako para maging kakampi mo. Patuloy ni Gabriel habang sinisimulan ang dahan-dahang pag-unat sa mga daliri ni Maribel. Sa gitna ng ehersisyo, tumigil si Gabriel at tumitig ng malalim sa mga mata ni Maribel. Ang mga mata ng doktor ay puno ng katalinuhan at isang uri ng malasakit na matagal nang hindi nararamdaman ni Maribel mula sa ibang tao. Tila binabasa nito ang bawat hibla ng kanyang kaluluwa. Yumuko ng bahagya si Gabriel. Ang kanyang muka ay ilang pulgada na lamang ang layo mula kay Maribel. Naamoy ni Maribel ang bango ng malinis na sabon at peppermint mula rito. Isang amoy na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng kaligtasan. Maribel, nakikita ko ang ningas sa iyong mga mata. Pabulong na wika ni Gabriel. Sapat na para sila lang dalawa ang makarinig. Isang linggo na akong nag-oobserba sa mga pasyente at alam ko ang tingin ng isang taong sumuko na at ang tingin ng isang taong lumalaban pa. Hindi ka pa sumusuko, hindi ba? Napahinto ang paghinga ni Maribel. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kaba na may halong pag-asa. Kung naririnig mo ako at kung gusto mong tulungan kita, pikit ka ng 2 beses. Hamon ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nag-alinlangan si Maribel. Paano kung isa rin itong patibong? Paano kung kakampi rin ito ni Rico? Ngunit nang muli niyang maramdaman ang higpit ng hawak ni Gabriel sa kanyang kamay. Isang hawak na tila nagsasabing hindi ka na nag-iisa. Nagdesisyon siya, dahan-dahan. Sa gitna ng katahimikan ng silid, ipinikit ni Maribel ang kanyang mga mata. 1. At muli, 2. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagbababala. Mabilis siyang tumayo at nagkunwaring tinitingnan ang chart ni Maribel nang marinig ang yabag ni Aling Carmen na papunta sa silid. Kamusta ang pasyente, Dok? May pag-asa pa ba yang gumalaw o itatapon na lang ba namin ang pera sa wali? Tanong ng matanda habang nakasandal sa pinto. May daladalang baso ng katas ng prutas na alam ni Maribel na puno ng asukal at pampabigat ng dugo. Tumingin si Gabriel kay Aling Carmen. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at propesyonal. Mahabang proseso ito, Aling Carmen. Pero huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong makukuha ni Maribel ang nararapat para sa kanya. Lumingon muli si Gabriel kay Maribel bago ito lumabas. Ang isang sulyap na iyon ay sapat na para malaman ni Maribel na ang kanyang mundo ay hindi na lamang binubuo ng kadiliman. May isang liwanag na dumating, ngunit kasabay nito ang isang bagong panganib. Ano ang gagawin ni Gabriel sa natuklasan niyang lihim ni Maribel? At hanggang kailan mapapanatili ng dalawa ang kanilang pagkakaunawaan bago sila mabulilyaso ng matalas na paningin ng mapaghinalang si Aling Carmen? Huwag kang bibitiw, Maribel. Malapit na tayong makakuha ng ebidensya. Konting tiis na lang, ilalabas kita sa impyernong ito. Ang boses ni Gabriel ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa nangangatog na kalamnan ni Maribel. Sa bawat haplos ng doktor sa kanyang mga binti para sa kanilang physical therapy session,
Nararamdaman ni Maribel ang katapatan nito. Habang ang buong mundo ay nakatingin sa kanya bilang isang bangkay na humihinga na lamang, si Gabriel ang tanging nakakakita sa apoy na naglalayab sa loob ng kanyang mga mata. Isang hapon, habang nagpapanggap na nag-eehersisyo, pasimpleng kinuha ni Gabriel ang bote ng gamot na nasa ibabaw ng side table ni Maribel. Binuksan niya ito nang walang tunog at kumuha ng isang tableta. Sinuri niya ito ng maigi sa ilalim ng liwanag ng araw na tumatagos sa bintana. Ang kanyang muka ay namutla at ang kanyang mga panga ay nagngit-ngit sa galit. Maling gamot ito, Maribel. Pabulong na wika ni Gabriel. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa poot. Ang nakalagay sa reseta ay para sa iyong blood pressure. Pero ang laman ng boteng ito ay mga diuretic na nagpapataas ng uric acid at lalong nagpapahina sa iyong mga bato. Sinadya nilang palitan ang laman nito. Gusto nilang unti-untiin ang pag-ubos sa lakas mo hanggang sa hindi na kayanin ng puso mo. Naramdaman ni Maribel ang isang matinding kaba. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung gaano nakalala ang pinsala sa kanyang katawan. Ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, mas lalo niyang itinuon ang kanyang pansin sa kanyang kanang kamay. Pinilit niya ang bawat ugat, ang bawat himaymay ng kanyang laman na sumunod sa kanyang utos. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang hintuturo ay bahagyang kumamot sa palad ni Gabriel. Isang gasgas, isang maliit na marka ng paglaban. Natigilan si Gabriel. Tumingin siya kay Maribel at nakita ang isang butil ng pawis na namumuo sa noo ng babae. Nauunawaan niya. Hindi lang basta pasyente ang tingin niya rito. Matagal na silang pinagtagpo ng tadhana. Higit pa sa alam ni Maribel. Alam mo ba, Maribel, noong nasa kolehiyo pa tayo sa PUP, palagi kitang nakikita sa library. Panimula ni Gabriel. Habang dahan-dahang hinihilot ang palad ng babae, tila ba idinadaan sa masahe ang kanyang mga salita. Ikaw yung babaeng laging seryoso sa pag-aaral, yung accountant na parang pasa ng mundo pero laging nakangiti kapag nakikita ang mga bata sa labas ng campus. Hindi mo ako kilala noon. Isa lang akong working student na humahanga sa malayo. At hindi ko hahayaang ang babaeng iyon ay basta-basta na lang hihilahin ng mga taong ito sa hukay. Isang golden moment ang nabuo sa pagitan nila. Sa loob ng madilim at mapanglaw na silid na iyon, tila huminto ang oras. Ang mga mata ni Maribel ay nagtagpo sa mga mata ni Gabriel. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Maribel na siya ay mahalaga. Na siya ay isang tao, hindi lamang isang accountant, hindi lamang isang asawa, kundi isang babaeng karapat-dapat na ipaglaban. Ngunit ang katahimikan ay biglang binasag ng tunog ng mabibigat na hakbang mula sa labas ng koridor. Iyon ang tunog ng tsinelas ni Aling Carmen. Ang tunog na palaging nagdadala ng takot kay Maribel. Kasunod nito ang kalansing ng mga susi na tila ba isang babala. Mabilis na ibinalik ni Gabriel ang bote ng gamot sa mesa. Inayos niya ang kumot ni Maribel at tumayo ng tuwid. Hawak ang kanyang clipboard. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit pinanatili niya ang kanyang propesyonal na mukha. Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Aling Carmen. Naniningkit ang mga mata sa hinala. Ang kanyang tingin ay palipat-lipat kay Gabriel at sa kanyang duguang manugang.
Bakit parang masyadong matagal ang session niyo ngayon, Doc? Tanong ni Aling Carmen. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang kamay ni Maribel. Ang mismong kamay na ginamit ni Maribel para kamutin ang palad ni Gabriel. At bakit parang nanginginig ang mga daliri ng manugang ko? May ginagawa ka ba sa kanya na hindi ko alam? Nanlamig ang buong katawan ni Maribel. Ramdam niya ang matalas na kuko ni Aling Carmen na bumabaon sa kanyang balat. Tumingin siya kay Gabriel, nagmamakaawa sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ano ang isasagot ni Gabriel para mawala ang hinala ng matanda? At paano kung mapansin ni Aling Carmen ang maliit na pulang marka sa palad ni Gabriel na iniwan ng kuko ni Maribel? Aling Carmen, ang panginginig na iyan ay tinatawag nating spasticity. Karaniwan iyan sa mga pasyenteng dumanas ng stroke kapag nabibigla ang mga nerves sa gitna ng ehersisyo. Ibig sabihin lamang nito ay kailangan pa natin ng mas maraming oras para hindi tuluyang tumigas ang kanyang mga kasukasuan. Ang boses ni Gabriel ay nanatiling kalmado at propesyonal. Ngunit ramdam ni Maribel ang higpit ng pagkakahawak ng doktor sa kanyang clipboard. Isang matalinong pag-iwas. Ginamit ni Gabriel ang kanyang autoridad bilang mediko upang busalan ang hinala ng matanda. Dahan-dahang binitawan ni Aling Carmen ang kamay ni Maribel, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling naniningkit. Siguraduhin mo lang, Doc, dahil ayaw kong nagsasayang ng pera sa isang bagay na wala namang progreso. Sige na, lumabas ka na at maghahanda pa kami para sa prayer meeting mamaya. Maraming darating na bisita. Nang makaalis si Gabriel, ang silid ay muling binalot ng lason. Hindi prayer meeting ang pakay ng pamilya ilustre, kundi isang palabas. Isang dula-dulaan kung saan si Rico ang bida bilang martir na asawa at si Maribel ang props na gagamitin para kumuha ng simpatya at donasyon mula sa kanilang mga kapitbahay at kasamahan sa simbahan. Pagdating ng hapon, ang sala ng bahay ni Maribel ay napuno ng mga plastik na silya at amoy ng pansit at tinapay. Inilabas si Maribel mula sa kanyang silid, nakaupo sa wheelchair, nakasuot ng bestidong maluwag at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Sa paningin ng mga tao, siya ay isang kaawa-awang babaeng inaalagaang mabuti. Ngunit sa ilalim ng kumot na nakatakip sa kanyang binti, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Simula ni Rico, ang kanyang boses ay tila basag habang nakatayo sa tabi ng wheelchair ni Maribel. Napakahirap makita ang aking pinakamamahal na asawa sa ganitong kalagayan. Ang bawat gabi ay puno ng puyat at panalangin. Minsan, naiisip ko kung kakayanin ko pa. Pero kapag tinitingnan ko ang mukha ni Maribel, kumukuha ako ng lakas sa kanya. Narinig ni Maribel ang bulong ng mga kapitbahay. Napakabuting tao talaga ni Rico. Sana lahat ng asawa ay katulad niya. Isang santo ang lalaking ito. Gusto ni Maribel na sumuka sa tindi ng pagkasuklam. Nakita niya sa gilid ng kanyang paningin si Shaina na nakasuot ng uniforme ng kasambahay, na palihim na kumindat kay Rico habang nag-aabot ng tubig sa mga bisita. Ang perang ibinibigay ng mga kaibigan nila bilang tulong medikal ay alam ni Maribel na mapupunta lamang sa susunod na date ng dalawa o sa pambili ng bagong bag ni Shaina. Ang galing mo talagang umarte, anak. Pabulong na wika ni Aling Carmen kay Rico nang pansamantalang lumayo ang mga tao para kumain. Nakatayo sila sa likuran ni Maribel, kampanteng hindi sila naririnig
ng babaeng tila estatwa. Kailangan, ma. Marami na tayong utang sa credit card ni Maribel. Kailangan nating mapunan iyon bago nila mapansin na wala na siyang kontrol sa account niya. Sagot ni Rico. Ang boses ay puno ng katusuhan. At may magandang balita ako. Kinausap ko na ang manager sa kumpanya nila. Sa susunod na linggo, kukunin na natin ang pirma niya para sa paglipat ng mga shares at dividends sa pangalan ko. May nakuha na akong notaryo na kayang gawan ng paraan ang pirma kahit hindi siya makahawak ng ballpen. Nanlamig ang buong pagkatao ni Maribel. Ang mga shares na iyon ang pinaghirapan niya sa loob ng 10 taon bilang senior accountant. Iyon ang pondong inilaan niya para sa kolehiyo ni Maya sa ibang bansa. Ngayon, balak itong nakawin ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na katapatan. Isang matinding panginginig ang dumaan sa kanyang kalamnan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa nagngangalit na puot. Sa gitna ng ingay ng mga dasal at tawanan sa labas, naramdaman ni Maribel ang isang matigas na bagay sa loob ng bulsa ng kanyang wheelchair. Doon niya naalala. Iniwan ni Gabriel ang isang maliit na device, isang recorder na nakatago sa ilalim ng sapin. "Huwag kang mag-alala, Maribel." Parang naririnig niya ang bulong ni Gabriel. Hayaang ilabas nila ang lahat ng baho nila. Ngunit paano niya mapapatakbo ang recorder nang hindi napapansin ni Aling Carmen na nakabantay sa bawat galaw niya? At ano ang gagawin ni Rico kapag nalaman niyang ang kumpanya ni Maribel ay nagsisimula na ring magduda sa mga transaksyong ginagawa niya gamit ang pangalan ng asawa? Ang katahimikan ng gabi ay hindi na isang kaaway para kay Maribel. Ito na ang kanyang nagsisilbing kuta. Habang ang buong bahay ay balot ng dilim at ang tanging naririnig ay ang mahimbing na paghilik ni Rico mula sa kabilang silid, si Maribel ay gising na gising. Ang kanyang isipan ay tila isang computer na mabilis na nagpoproseso ng bawat impormasyon, habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang nagre-rebelde laban sa paralysis. Sa ilalim ng makapal na kumot, pinilit ni Maribel na igalaw ang kanyang kanang braso. Ramdam niya ang matinding pangangatal ng kanyang mga kalamnan. Ang bawat himaymay ng kanyang laman ay tila hinihila ng mga mainit na kawad. Walang anumang tunog na lumabas sa kanyang mga labi, ngunit ang pawis na namumuo sa kanyang noo ay sapat na patunay ng matinding paghihirap. Sa bawat gabi ng palihim na ehersisyo, unti-unting bumabalik ang kontrol niya sa kanyang mga daliri. Hindi na lamang ito isang panginginig. Ito ay isang layunin. Bumukas ng bahagya ang pinto at pumasok ang isang maliit na anino. Si Maya iyon, bitbit ang kanyang lumang unan. Dahan-dahang lumapit ang bata sa gilid ng higaan ng kanyang ina. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga bulak na hindi gumagawa ng ingay sa sahig. "Mama, gising po ba kayo?" Pabulong na tanong ni Maya. Naupo ang bata sa sahig at isinandal ang ulo sa gilid ng kama. "Hindi po ako makatulog. Natatakot po ako kay Lola Carmen. Sabi niya, ililipat na daw po ako ng school sa probinsya kapag nawala na kayo." Naramdaman ni Maribel ang hapdi sa kanyang puso. Sa gitna ng dilim, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Ang kamay na buong gabi niyang pinagpraktisang igalaw. Sa isang nanginginig, ngunit determinadong pagkilos, inilapat niya ang kanyang mga daliri sa buhok ng kanyang anak. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Naramdaman niya ang haplos ng kanyang ina. Isang haplos na hindi paralitiko, kundi isang haplos na puno ng malay at pagmamahal. Ito ang kanilang golden moment sa gitna ng trahedya.
Ang sandali na napatunayan ng isang ina na kahit ang kamatayan ay hindi siya kayang pigilan para protektahan ang kanyang anak. "Mama! Gumagalaw po kayo!" Muntik nang mapasigaw si Maya sa tuwa, ngunit mabilis niyang tinakpan ang kanyang sariling bibig. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa gitna ng luha. Tumingin si Maribel ng malalim sa kanyang anak at bahagyang tumango. Inabot niya ang maliit na itim na device na iniwan ni Gabriel sa ilalim ng kanyang unan. Itinuro niya ang gawin ng pinto at ang kabilang silid kung nasaan si Rico. Naintindihan ni Maya. Ang bata, na naging maaga ang pagtanda dahil sa hirap, ay kinuha ang recorder at palihim na lumabas para ilagay ito sa ilalim ng sofa sa sala, kung saan laging nag-uusap ang kanyang ama at lola. Pagbalik ni Maya, magkahawak kamay silang naghintay sa dilim. Pagkalipas ng ilang oras, narinig nila ang pagbukas ng pinto ng silid ni Rico. Naririnig ang mahinang bulungan sa labas, ang kalansing ng baso at ang tunog ng pagbuhos ng tubig. "Rico, kailangan nating bilisan ang pagpapapirma sa mga papeles na yan." Ang boses ni Aling Carmen ay malinaw na dumadaloy mula sa sala patungo sa silid ni Maribel. Masyadong matalas ang tingin ng doktor na iyon. Nararamdaman kong may napapansin siya. "Huwag kang mag-alala, ma," sagot ni Rico. Ang boses ay puno ng kawalan ng pakiramdam. "Sa Lunes, tapos na ang lahat at para hindi na tayo mahirapan, dadagdagan natin ang dosis ng pampatulog niya simula bukas." Sabi ng kakilala kong pharmacist, kapag nadoble ang dosis nito sa loob ng 3 araw, hihinto ang pagtibok ng puso niya ng kusa. Magmumukhang atake sa puso habang natutulog. Walang autopsy, walang gulo. Malinis ang lahat. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kamay ni Maya na hawak niya. Ang kanyang sariling dugo ay tila nagmula sa yelo patungo sa kumukulong lava. Hindi na lamang ito pagnanakaw ng ari-arian. Ito ay isang planadong pagpatay. "Siguraduhin mo lang, anak. Gusto ko nang makuha ang insurance na iyan bago matapos ang buwan. Masyadong mahal ang upa sa kondo ni Shaina." Dagdag ni Aling Carmen bago narinig ang tunog ng pagsasara ng pinto. Nanatiling nakatitig si Maribel sa kadiliman. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba. Ang hatol ng kamatayan ay ibinaba na ng sarili niyang pamilya. Ngunit sa halip na matakot, ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang uri ng puot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Masisikmura ba ni Maribel na inumin ang susunod na gamot na ibibigay sa kanya o makakahanap sila ni Maya ng paraan para itapon ito nang hindi napapansin? At sino ang misteryosong pharmacist na tinutukoy ni Rico na tila kasabwat sa maitim na balak na ito? "Ubusin mo ito, Maribel. Huwag kang maarte. Ito ang huling malasakit na ibibigay ko sa iyo bago ka tuluyang mamahinga." Ang boses ni Aling Carmen ay malutong, puno ng pekeng aruga na tila isang pelikulang pilit ang pagganap. Inilapag niya ang isang mangkok ng lugaw sa side table. Isang malapot na lugaw na lumalangoy sa mantika at tila binudburan ng isang dakok na asin. Sa tabi nito ay 2 puting tableta, ang dobleng dosis ng kamatayang pinlano nila kagabi. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ay tila naging malupit na saksi sa unti-unting paglason sa isang babaeng wala sanang kalaban-laban. Sa loob ng kanyang isipan, naramdaman ni Maribel ang isang matinding panginginig. Alam niya na ang bawat butil ng gamot na yon ay dahan-dahang magpapatigil sa pintig ng kanyang puso.
Tiningnan niya ang mga tableta. Maliit, maputi, at mukhang inosente, ngunit taglay ang bagsik ng isang mamamatay tao. Dahan-dahang pumasok si Rico sa silid, nakasuot ng plansadong polo, amoy pabango, at tila handang-handa para sa isang masayang araw sa labas. Lumapit siya kay Maribel at hinaplos ang noo nito. Ang haplos na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila ba gumagapang na uod sa kanyang balat. Sige na mahal, inumin mo na ang gamot mo para makatulog ka ng mahimbing, wika ni Rico. Ang salitang mahimbing ay tumunog na tila isang pangako ng libingan sa pandinig ni Maribel. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Maya. Hawak nito ang isang basahan, nagpapanggap na nagpupunas ng mga muebles. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang ina. Nakita ni Maribel ang takot sa mga mata ng anak, ang panginginig ng maliliit nitong kamay. Alam ni Maya ang plano. Nagkatinginan silang mag-ina. Isang mabilis na sulyap na puno ng lihim na mensahe. Ayoko! Ang sigaw sa isip ni Maribel, ngunit ang kanyang mga labi ay nananatiling nakapinid. Sa pilitang kinuha ni Aling Carmen ang isang tableta at idiniin ito sa bibig ni Maribel. Naramdaman ni Maribel ang pait ng gamot na nagsisimulang matunaw sa dulo ng kanyang dila. Isang malakas na pagkakasulasok ang naramdaman niya sa kanyang lalamunan. Kasunod nito ay ang pagbuhos ng tubig na tila ba malulunod siya sa bawat lagok. Ngunit bago pa tuluyang bumaba ang gamot, mabilis na ginamit ni Maribel ang kanyang dila upang itago ang mga tableta sa ilalim ng kanyang gilagid. Isang teknik na itinuro sa kanya ni Gabriel sa isa sa kanilang mga lihim na sandali. Nagkunwari siyang lumulunod, ipinikit ang kanyang mga mata, at hinayaang tumulo ang kaunting tubig sa gilid ng kanyang labi. Ayan, mabuting bata, ani Aling Carmen habang pinupunasan ng padaskol ang mukha ni Maribel. Matulog ka na, at sana, huwag ka na talagang magising pa para hindi ka na naghihirap. Nang lumabas ang dalawang kontrabida, mabilis na lumapit si Maya. Inilahad ng bata ang kanyang palad. Dahan-dahang idinura ni Maribel ang dalawang basang tableta sa kamay ng kanyang anak. Ang parehong tabletang iyon ay tila mga ebidensya ng isang krimeng hindi natuloy. Mama, tama na po. Hindi ko na po kaya ito. Hikbi ni Maya habang itinatago ang gamot sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme. Isang matinding bugso ng lakas ang biglang naramdaman ni Maribel. Ang galit ay tila naging isang bolang apoy na sumabog sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga panga na tila nakalak sa loob ng ilang linggo ay dahan-dahang lumuwag. Ang kanyang boses na tila kinalawang na sa loob ng matagal na panahon ay pilit na bumukas. Hayop! Ang salitang iyon ay pabulong, paos, at halos hindi marinig. Ngunit para kay Maya, iyon ang pinakamalakas na tunog sa buong mundo. Nanlaki ang mga mata ng bata at napahawak sa kanyang dibdib. Mama? Nagsalita po kayo? Mama! Tumingin si Maribel ng diretso sa mga mata ng kanyang anak. May isang mabangis na determinasyon sa kanyang paningin. Hindi na siya ang biktima. Hindi na siya ang asawang nagpapakamartir. Siya ay isang ina na handang pumatay para sa kaligtasan ng kanyang anak. Bakit ang unang salitang namutawi sa kanyang bibig ay isang mura at hindi isang panalangin? Ito na ba ang huling babala para sa mga taong akala ay kontrolado na ang kanyang hininga? Saka na tayo mag-celebrate, Rico.
kapag naibenta na natin ang lahat ng shares ni Maribel sa kumpanya at nasa kamay na natin ang huling sentimo ng insurance niya. Sa ngayon, tiyakin mong hindi nakakahalata ang mga katrabaho niya. Ang boses ni Aling Carmen ay puno ng katusuhan habang binibilang ang ilang libong pisong nakalap nila mula sa donasyon ng mga kapitbahay. Nakaupo sila sa sala, malapit sa pintuan ng silid ni Maribel, kampante sa akalang ang babaeng nasa loob ay unti-unti nang nilalamon ng kamatayan. Sa tabi ni Rico ay nakasandal si Shaina, naabala sa pag-aayos ng kanyang kuko habang nakasuot ng isa sa mga mamahaling relos ni Maribel. Sa loob ng silid, ang puso ni Maribel ay tumitibok ng may bagong layunin. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang mangangaso. Sa tulong ni Maya, na nagpapanggap na naglilinis ng mga drawer, unti-unting nakakakuha si Maribel ng impormasyon. Gamit ang kanyang talas ng isip bilang accountant, alam ni Maribel ang bawat butas sa kanilang pananalapi. Alam niyang si Rico ay baon sa utang dahil sa sugal at sa luho ni Shaina. Maya, anak, pabulong na tawag ni Maribel. Ang kanyang boses ay paos pa rin, ngunit mas buo na kaysa kanina. Mabilis na lumapit si Maya. Ang kanyang muka ay puno ng pag-asa. Inutusan ni Maribel ang anak na kumuha ng isang lumang resibo mula sa kanyang folder. Isang resibo ng mamahaling alahas na binili ni Rico para kay Shaina noong nakaraang buwan, gamit ang credit card ni Maribel na hindi pa nababayaran. Sa likod nito, pinasulat ni Maribel kay Maya ang isang maikling mensahe, ginagaya ang sulat kamay ng isang lalaki. Salamat sa gabing ito, Shaina. Hindi ko makakalimutan ang bango mo. Hihintayin kita ulit. Ito ang muling pagbawi ni Maribel. Alam niyang ang selos ang pinakamabilis na paraan para sirain ang isang alyansang binuo sa kasinungalingan. Ilagay mo ito sa loob ng pitaka ni Papa mo, bilin ni Maribel sa anak. Siguraduhin mong makikita niya ito kapag kasama niya si Shaina. Nang hapon ding iyon, habang nagtatawanan ang tatlo sa sala, narinig ni Maribel ang biglang pagtahimik. Kasunod nito ay ang tunog ng pagbagsak ng isang baso, isang mapurol na ingay ng pagkabasag na sinundan ng matitinding yabag. Ano ito, Shaina? Sino si Marco? At bakit may ganitong sulat sa mga gamit mo? Ang sigaw ni Rico ay yumanig sa buong bahay. Ang boses nito ay puno ng pagngangalit at insecurity. Ano bang pinagsasabi mo, Rico? Hindi ko kilala ang sinasabi mo. Baka gawa-gawa lang yan ng kung sino. Depensa ni Shaina. Ang boses ay nagsisimulang tumaas sa takot at galit. Huwag mo akong lokohin. Kitang-kita rito ang petsa. Habang nasa ospital ako kasama ang asawa ko, nakikipaglandian ka sa iba gamit ang perang binibigay ko sa'yo? Narinig ni Maribel ang tunog ng sampal at ang pagsigaw ni Aling Carmen na pilit namamagitan sa dalawa. Ang alyansang tila bakal ay nagsisimula ng magkalamat. Ang lason ng pagdududa ay mas mabilis kumalat kaysa sa anumang sakit. Sa gitna ng kaguluhan sa labas, bumukas ang pinto ng silid at pumasok si Gabriel. Hingal ito at halatang nag-aalala, ngunit nang makita niyang gising si Maribel at may tipid na ngiti sa kanyang mga labi, tila nabunutan siya ng tinik. Narinig ko ang sigawan sa labas. Bulong ni Gabriel habang mabilis na lumalapit sa kama ni Maribel. Hinawakan niya ang kamay nito at sa pagkakataong ito, si Maribel na mismo ang humigpit ng hawak sa kanya. Anong ginawa mo, Maribel? Tumingin si Maribel kay Gabriel.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sinimulan ko na, Gabriel, sinimulan ko nang sirain ang kanilang kuta. Isang golden moment ang namagitan sa kanila nang idampi ni Gabriel ang kanyang noo sa kamay ni Maribel. Matapang ka, pero mag-iingat ka. Rico is becoming desperate. Kapag naramdaman niyang nawawala ang kontrol niya kay Shayna, baka mas lalo siyang maging marahas sa iyo. Ngunit ang babala ni Gabriel ay tila huli na. Ang pinto ay biglang bumukas at pumasok si Rico. Namumula ang mga mata sa galit at pawisan ang noo. Tumingin siya kay Maribel na tila ba ito ang may kasalanan ng lahat ng kamalasan niya. Ikaw, duro ni Rico kay Maribel habang papalapit. Dahil sa iyo nagkakagulo kami. Kung namatay ka na lang sana agad, hindi sana ako nagkakaganito. Kinuha ni Rico ang unan sa tabi ni Maribel at itinakip ito sa kanyang muka. Tapusin na natin ito ngayon din. Mabilis na kumilos si Gabriel para pigilan si Rico. Ngunit isang boses ang bumasag sa tensyon. Isang boses na nanggagaling sa pintuan. Papa, ano pong ginagawa ninyo kay Mama? Nakatayo si Maya sa pintuan. Hawak ang kanyang cellphone na nakatutok sa kanila. Ang ilaw ng kamera ay nakabukas. Titigil ba si Rico sa kanyang balak ngayong may saksi na sa kanyang tangkang pagpatay? O tuluyan na siyang lalamunin ng kanyang kadiliman at idadamay pati ang sarili niyang anak? Burahin mo yan, Maya. Ngayon din. Huwag kang maging bastos sa ama mo. Pinag-aayos ko lang ang unan ng nanay mo para hindi siya mahirapan huminga. Ang sigaw ni Rico ay punong-puno ng panginginig. Isang desperadong pagtatangkang balutin ng kasinungalingan ang kanyang tangkang pagpatay. Dahan-dahan niyang binitawan ang unan at lumayo sa kama ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay tila sa isang hayop na nakulong sa sarili nitong bitag. Ang silid ay binalot ng isang mabigat at nakakasuffocate na katahimikan. Tanging ang mabilis na paghinga ni Maya ang naririnig habang mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Pumasok si Aling Carmen. Dala ang kanyang nakasanayang talas ng dila. Agad niyang hinablot ang braso ni Maya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa murang balat ng bata. Bigay mo sa akin yan. Nagkakamali ka lang ng nakita, Maya. Ang papa mo ay nag-aalala lang. Huwag kang gagawa ng kwento na ikasisira ng pamilyang ito. Sa gitna ng kaguluhang ito, nanatili si Maribel na nakapikit. Ngunit ang bawat salita ay tila latigo na humahagupit sa kanyang kaluluwa. Ramdam niya ang presensya ni Gabriel sa kanyang tabi. Ang matatag na tindig ng doktor na nagsisilbing tanging pader niya laban sa mga halimaw na ito. Aling Carmen, bitawan niyo ang bata. Ang boses ni Gabriel ay mababa, ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Nakita nating lahat ang nangyari. At hindi makakatulong ang pananakit sa inyong apo. Binitawan ng matanda si Maya nang may kasamang padaskol na tulak. Ngunit bago pa man sila makahuma, isang lalaking nakabarong ang pumasok sa silid. Siya ang notaryo, isang lalaking may malalim na eye bags at amoy ng sigarilyo, ang taong binayaran ni Rico para selyuhan ang kanilang pagnanakaw. Rico, bilisan natin, marami pa akong lakad, wika ng notaryo habang inilalapag ang makapal na dokumento sa ibabaw ng kumot ni Maribel. Nasaan ang pirma ng asawa mo? Sabi mo ay kaya na niyang humawak ng panulat. Ito na ang sandaling kinatatakutan ni Maribel. Ang pagkakait ng pirma. Inalalayan ni Rico ang kanyang likod para paupuin siya. Ang kanyang hawak ay marahas at walang pag-iingat. Inilagay ni Rico ang isang mamahaling ballpen sa kanang kamay ni Maribel.
ang kamay na lihim na niyang naigagalaw. Sige na, mahal. Pirmahan mo na ito. Para ito sa kinabukasan natin. Para hindi na tayo mahirapan sa mga bayarin sa ospital. Bulong ni Rico. Ang kanyang hininga ay amoy alak at kape. Isang kombinasyon na nagpabaliktad sa sikmura ni Maribel. Sa loob-loob ni Maribel, ang kanyang isipan ay sumisigaw ng pagtanggi. Ngunit kailangan niyang mag-isip ng mabilis. Kung pipirma siya ng maayos, mawawala ang lahat. Kung hindi siya pipirma, baka saktan nila siya o si Maya sa harap ng notaryo. Ginamit ni Maribel ang kanyang galing sa pag-arte. Nang ilapat ang dulo ng panulat sa papel, hinayaan niyang manginig ang kanyang buong braso. Ang panulat ay gumuhit lamang ng isang walang kwentang linya. Tila isang uod na naglalakad sa puting papel. Pagkatapos, hinayaan niyang malaglag ang ballpen mula sa kanyang mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak ng panulat sa sahig ay tila isang malakas na hudyat ng kanyang paglaban. Ano ba? Ayusin mo! Sa tindi ng pagkadismaya, nakalimutan ni Rico na may ibang tao sa silid. Hinablot niya ang kamay ni Maribel at pilit itong idiniin sa papel. Pirmahan mo ito! Huwag kang mag-inarte ngayon! Mr. Ilustre, tama na! Awat ni Gabriel, pilit na humaharang sa pagitan ni Rico at Maribel. Hindi niyo nakikita? Nanginginig ang kanyang mga kalamnan. Hindi siya pwedeng pilitin sa ganitong kalagayan. Anong hindi? Singhal ni Rico, ang kanyang mukha ay pulang-pula na. Asawa ko siya! Alam ko kung kailan siya nag-iinarte. Sa gitna ng tensyon, isang golden moment ang nangyari. Habang nagkakagulo sina Rico at Gabriel, naramdaman ni Maribel ang maliit na kamay ni Maya na humawak sa kanyang kaliwang kamay sa ilalim ng kumot. Isang mahigpit na pisil. Isang pangako ng katapatan. Nandito ako, ma! Tila bulong ng hangin. Tumingin ang notaryo sa kanyang relo. Halatang naiirita na. Hindi ko pwedeng inotaryo ito kung ganito ang lagay ng pirma. Mukhang pilit. Babalik na lang ako kapag maayos na siya. Sandali! Huwag kang aalis! Sigaw ni Rico. Hinarap niya si Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaliwan. Kinuha niya ang stamp pad sa bag ng notaryo. Kung ayaw mong pumirma, gagamitin natin ang thumb mark mo. Hindi mo na matatakasan ito, Maribel. Hinablot ni Rico ang kanang hinlalaki ni Maribel at pilit itong idiniin sa asul na tinta. Isang matinding takot ang bumalot kay Maribel. Kapag nailapat ang kanyang thumb mark, opisyal na ang lahat. Mawawala ang bahay, ang shares, at ang proteksyon para kay Maya. Habang pilit na inilalapit ni Rico ang kanyang duguang daliri sa papel, isang malakas at sunod-sunod na katok ang narinig mula sa pintuan ng bahay. Ang tunog ng pagkatok ay tila isang hatol na hindi pwedeng balewalain. Sino ba naroon? Sino yan? Istorbo, bulyaw ni Aling Carmen. Pulis po ito. May report kami ng kaguluhan sa loob ng pamamahay na ito. Nanigas ang lahat. Ang ballpen ay nanatiling nakabitin at ang tinta sa daliri ni Maribel ay tila naging isang marka ng isang krimeng malapit ng mabunyag. Sino ang tumawag ng pulis? Si Gabriel ba? Si Maya? O may iba pang nakakakita sa lihim na nangyayari sa loob ng bahay ng mga ilustre? Wala pong gulo rito, officer. Nagkakaroon lang kami ng maliit na diskusyon tungkol sa pagpapagamot ng asawa ko. Alam niyo naman, mahirap ang may sakit sa bahay. Medyo tensyonado lang ang lahat. Mabilis na nagbago ang timpla ng boses ni Rico. Mula sa pagiging halimaw, bigla itong naging maamong tupa.
Mabilis niyang itinago ang stamp pad sa ilalim ng unan ni Maribel at pasimpleng itinulak ang mga dokumento palayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa galit, ngunit ang kanyang muka ay pilit na ngumingiti sa mga pulis na pumasok sa loob ng silid. Pumasok ang dalawang opisyal, si P.O. Isa Santos at P.O. Dalawa Ramos. Iginala nila ang kanilang paningin sa loob ng masikip na silid. Nakita nila si Maribel na nakahiga, si Gabriel na nakatayo ng matuwid, at si Maya na nanginginig sa gilid habang hawak pa rin ang kanyang telepono. May tumawag sa amin, isang concerned neighbor. Masyado daw malakas ang sigawan at tila may nababasag na kung ano rito, wika ni P.O. Isa Santos. Lumapit siya sa kama at tiningnan si Maribel. "Ma'am, ayos lang ba kayo? May nananakit ba sa inyo?" Gusto ni Maribel na sumigaw. Gusto niyang ituro ang asul na tinta sa kanyang daliri at ang mga dokumentong naglalayong nakawin ang kanyang buhay. Ngunit alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Kung magsasalita siya ngayon ng pautal-utal, baka isipin ng mga pulis na dala lang ito ng kanyang kondisyon. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pait habang nakatitig sa kisame. "Hindi po makapagsalita ang asawa ko, officer. Stroke patient po siya," singit ni Rico. Sabay hawak sa balikat ni P.O. Isa Santos na tila ba matalik silang magkaibigan. "Pasensya na talaga sa istorbo. Ang doktor na ito kasi, masyadong agresibo ang paraan ng therapy kaya kami nagtalo. Di ba, Doc?" Tumingin si Gabriel kay Rico, isang tingin na puno ng pagkamuwi. Pagkatapos ay hinarap niya ang mga pulis. "Officer, ako ang physical therapist ni Maribel. Totoong may tensyon dito, pero tinitiyak ko sa inyong babantayan ko ang kaligtasan ng pasyente hanggat narito ako. Dahil walang sapat na ebidensya ng pisikal na karahasan at dahil sa galing ni Rico sa pagpapaamo, umalis ang mga pulis matapos ang ilang paalala tungkol sa katahimikan ng komunidad. Ang hiya na naramdaman ni Aling Carmen dahil sa pagdating ng mga pulis ay nauwi sa mas matinding poot laban kay Maribel. Nang sumapit ang gabi at tuluyan ng lumisan ang notaryo at ang mga pulis, binalot ng isang nakabibinging katahimikan ang bahay. Naiwan si Gabriel sa silid ni Maribel upang tapusin ang kunwaring session. Sa labas, narinig ang tunog ng ulan na nagsisimulang pumatak sa bubong. Isang malungkot at matitinding patak na tila sumasabay sa luha ni Maribel. Kumuha si Gabriel ng bulak na may alkohol. Naupo siya sa tabi ni Maribel at dahan-dahang kinuha ang kanang kamay nito. Maingat niyang pinunasan ang asul na tinta sa hinlalaki ni Maribel. Ang bawat hagod ng bulak ay tila isang paglilinis hindi lamang ng dumi, kundi ng dangal ni Maribel na pilit dinudumihan ni Rico. Ito ang kanilang golden moment. Sa gitna ng dilim at amoy ng ulan, naramdaman ni Maribel ang init ng hininga ni Gabriel malapit sa kanyang kamay. "Patawad, Maribel," pabulong na wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay basag, puno ng emosyong matagal ng kinikimkim. "Patawad dahil hindi kita nailabas agad dito. Pero pangako, malapit na." Ang bawat patak ng tintang ito ay magiging lason para sa kanila balang araw. Tumingala si Gabriel at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng 10-15 segundo, walang salitang lumabas. Ngunit sa katahimikang iyon, naramdaman ni Maribel ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam na may nagpapahalaga sa kanya hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kung sino siya. Hinawakan ni Gabriel ang pisngi ni Maribel, isang dampi na tila ba isang panalangin. "Naalala mo ba noong graduation natin? Nakasuot ka ng puting toga
At ang ganda ng ngiti mo habang hawak ang diploma mo. Sabi ko sa sarili ko noon, swerte ng lalaking mapapangasawa mo. Pero nagkamali ako. Hindi siya swerte. Siya ang pinakawalang kwentang tao dahil hinayaan niyang mawala ang ningning ng mga matang ito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Maribel at gumulong sa daliri ni Gabriel. Gusto niyang sabihing, salamat. Gusto niyang sabihing, nandito pa rin ako. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang dahan-dahang pagsandal ng kanyang ulo sa palad ng lalaki. Isang pagsuko sa tiwala. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uunawaan ay biglang nabasag ng isang kakaibang tunog mula sa bintana. Ang tunog ng pagpihit ng bakal, tila may sumusubok na buksan ng screen mula sa labas. Nanigas si Gabriel. Mabilis niyang binitawan ang kamay ni Maribel at tumayo. Ang kanyang anino ay humaba sa dingding habang dahan-dahan siyang lumalapit sa bintanang bahagyang nakabukas. Sino ang nagtatangkang pumasok sa silid ni Maribel sa gitna ng malakas na ulan? Isang magnanakaw ba? O isa na namang patibong mula kay Aling Carmen upang huliin sila sa akto? Mabilis na humakbang si Gabriel patungo sa bintana, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom at handang ipagtanggol ang babaeng nasa kanyang likuran. Ang tunog ng pagpihit sa bakal ng screen ay lalong naging mabilis, kasunod ang marahang pagtulak sa salamin. Ngunit sa halip na isang kaaway, ang bumungad sa kanila ay ang basang-basang muka ni Maya. Ang buhok ng bata ay nakadikit sa kanyang noo at nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa lamig ng ulan. May hawak siyang isang maliit na plastic na folder na mahigpit niyang niyayakap sa kanyang dibdib. Maya, anong ginagawa mo rito? Bakit ka dumaan sa bintana? Bulong ni Gabriel habang mabilis na tinutulungan ang bata na makapasok sa loob. Binabantayan ni Papa ang pinto sa sala. Kasama niya si Shaina. Hingal na wika ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Mama, tingnan niyo po ito. Nakita ko ito sa loob ng sasakyan ni Papa habang naglilinis ako. Ito po ang tunay na kontrata ng insurance. At may kasama itong listahan ng mga utang niya sa kung sino-sino. Naramdaman ni Maribel ang biglang pagbilis ng pintig ng kanyang puso. Inilapit ni Gabriel ang folder sa tapat ng lampara. Sa loob nito ay ang katotohanang mas maitim pa sa gabi. Ang halaga ng kanyang buhay sa paningin ni Rico ay katumbas lamang ng 5 milyong piso. At ang lahat ng iyon ay nakatakdang ipambayad sa mga utang nito sa sugal at para sa bagong bahay na balak nitong bilhin para kay Shaina. Ngunit bago pa man sila makapag-isip ng susunod na hakbang, ang tunog ng mabibigat na yabag ni Aling Carmen ay narinig mula sa pasilyo. Ang bawat hakbang ng matanda sa sahig na gawa sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na nagtago si Maya sa ilalim ng kama ni Maribel, habang si Gabriel ay tumayo ng matuwid at nagkunwaring tinitingnan ang swero ng pasyente. Bumukas ang pinto nang walang babala. Pumasok si Aling Carmen na may dalang basahan at isang bote ng alkohol. Ang kanyang muka ay puno ng pagkairita. Ang kanyang mga labi ay nakatikom sa matinding galit. Dok, tapos na ang oras mo. Lumabas ka na. Mariing utos ni Aling Carmen. Masyado nang maingay ang manugang ko. Naririndi ako sa bawat ungol at hirap niyang paghinga. Nakakaabala sa paghahanda namin para sa party bukas. Lumapit ang matanda sa kama ni Maribel. Tinitigan niya ang manugang ng may matinding pandidiri. Alam mo, Maribel, dapat ay natuluyan ka na noong unang atake mo pa lang.
Mas pinahihirapan mo kaming lahat sa pag-iinarte mo. Kinuha ni Aling Carmen ang basahan, isang maruming tela na amoy alikabok at amag. Masyado kang madaldal para sa isang taong hindi naman makapagsalita. Masyadong malakas ang hininga mo, nakakairita sa pandinig. Sa harap ng nanlilisik na mga mata ni Gabriel, pilit na isinaksak ni Aling Carmen ang basahan sa bibig ni Maribel upang busalan ito. Diyan ka lang, manahimik ka hanggang bukas. Ayaw kong marinig ang kahit anong tunog mula sa iyo. Sa sandaling iyon, isang matinding bugso ng adrenaline ang dumaloy sa bawat ugat ni Maribel. Ang huling patak ng pagtitimpi ay tuluyan ng umapaw. Ang kanyang kanang kamay, na lingid sa kaalaman ng lahat, ay may lakas na, ay biglang kumuyom ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa telang sapin ng kama hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Naramdaman ni Maribel ang pagnanais na bumangon at sakalin ang matandang nasa harap niya. Ang kanyang buong katawan ay nangatal sa matinding pagsisikap na kumilos. Isang pilit na ungol ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang tunog na hindi na lamang paghihirap, kundi isang babala ng isang nanununggab na leon. Ano? Lalaban ka pa? Singhal ni Aling Carmen, lalong idiniin ang basahan. Mabilis na humarang si Gabriel. Aling Carmen, tama na. Maaari siyang mabulunan. Inagaw ni Gabriel ang basahan mula sa kamay ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagbababala na hindi siya magdadalawang isip na magsumbong sa awtoridad. Palibhasa ay masyado kang malambot sa pasyenteng ito, Dok. Sige, iwanan mo na siya. Bukas, sa party ko, sisiguraduhin kong wala nang makakaabala sa akin. Huling hirit ng matanda bago lumabas ng silid at malakas na isinara ang pinto. Naiwan silang tatlo sa katahimikan. Humahagulgol si Maya sa ilalim ng kama habang si Gabriel ay mabilis na pinunasan ang mga luha sa mata ni Maribel. Doon, sa gitna ng kadiliman ng gabi, napatingin si Maribel sa bintana. Ang ulan ay tumitila na, at mula sa kabilang panig ng kalsada, nakita niya ang mga asul at pulang ilaw ng isang sasakyan ng pulis na nakaparada sa tapat ng bahay ng kanilang kapitbahay dahil sa isang maliit na insidente. Ang refleksyon ng mga ilaw na iyon ay tumama sa mga mata ni Maribel. Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi na nangangailangan ng palihim na pagtakas. Isang ideya na gagamit sa mismong hiya at karangyaan na gustong ipakita ni Aling Carmen sa kanyang birthday party bukas. Tumingin si Maribel kay Gabriel at pagkatapos ay kay Maya. Sa unang pagkakataon, ang kanyang muka ay hindi nagpakita ng sakit, kundi isang nakakatakot na ngiti ng tagumpay. Ano ang planong nabuo sa isipan ni Maribel habang nakatingin sa mga ilaw ng pulis? At kakayanin ba ng kanyang katawan na tumayo at harapin ang lahat sa harap ng maraming tao sa darating na gabi ng paghuhukom? Huwag kayong kukurap, Maya. Gabriel, tiyakin mong bawat dokumentong ito ay may kopya sa cloud. Hindi na tayo pwedeng magkamali sa pagkakataong ito. Ang boses ni Maribel ay hindi na lamang isang bulong. Ito ay may talim na, tila isang bagong hasang kutsilyo na handang humiwa sa bawat kasinungalingang bumabalot sa kanilang tahanan. Sa loob ng silid na iyon, na dati ay nagsisilbing kuta ng kanyang pagdurusa, ay nabuo ang isang lihim na sentro ng operasyon. Ang bawat pahina ng dokumentong nakuha ni Maya mula sa sasakyan ni Rico ay isa-isang kinukuhanan ng litrato ni Gabriel gamit ang kanyang telepono. Mama,
Nakuha ko rin po ang video noong tinangka ni Papa na saktan kayo gamit ang unan. Wika ni Maya. Ang kanyang maliliit na daliri ay mabilis na naglalayag sa screen ng kanyang gadget. Malinaw po rito ang muka niya. Kitang-kita ang galit niya. Isang golden moment ang namagitan sa mag-ina nang hawakan ni Maribel ang kamay ni Maya. Hindi na ito ang nanginginig na hawak ng isang pasyente, kundi ang protektadong kapit ng isang leon sa kanyang kuting. Tumingin si Maribel sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pangako na ang lahat ng paghihirap nito bilang alila sa loob ng bahay ay matatapos na sa susunod na gabi. Sapat na ang mga ito para mabulok sila sa kulungan, Maribel. Seryosong saad ni Gabriel habang inililigpit ang mga gamit. Mayroon tayong ebidensya ng tangkang pagpatay, pagpapalit ng gamot, at ang tangkang pagnotaryo ng mga pekeng dokumento. Pero kailangan nating maging maingat sa gabi ng party. Isang maling kilos, at baka ilayo nila kayo rito bago pa dumating ang tulong. Inilahad ni Maribel ang kanyang plano sa pamamagitan ng mga simpleng salita at senyas. Gagamitin nila ang ika-65 birthday celebration ni Aling Carmen. Isang gabing puno ng karangyaan, bisita, at mga maimpluwensyang tao sa kanilang komunidad. Gusto ni Aling Carmen ang hiya at ang atensyon ng lahat. Ibibigay ni Maribel sa kanya ang isang atensyong hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, naramdaman ni Gabriel ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Mabilis siyang lumayo ng kaunti at sumagot. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng determinasyon, ay biglang binalot ng pagkagulat at seryosong pag-iisip habang nakikinig sa kabilang linya. Ano? Sigurado ka ba sa impormasyong iyan? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay pabulong, ngunit puno ng tensyon. Sige, ipadala mo sa akin ang lahat ng detalye ngayon din. Salamat. Nang ibaba ni Gabriel ang telepono, humarap siya kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagbababala ng isang mas malalim pang panganib. Maribel, may tumawag sa akin mula sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo. Isang dating kasamahan mo na nakapansin sa mga anomalya ni Rico. Simula ni Gabriel. Hindi lang basta pagnanakaw sa iyong mga shares ang ginagawa niya. May mas malalim pa palang atraso si Rico. Ginagamit niya ang pangalan ng kumpanya para sa isang ilegal na money laundering scheme sa tulong ng isang sindikato. Desperado na siya, Maribel. Kaya pala ganoon na lamang ang pagmamadali nilang mawala ka. Postan, dahil kapag nalaman ng kumpanya ang totoo, ikaw ang unang hahanapin nila bilang senior accountant. Nanlamig ang buong pagkatao ni Maribel. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang taksil at mamamatay tao. Isa rin itong kriminal na sangkot sa mga bagay na mas malaki pa sa kanilang pamilya. Ibig sabihin, sa oras na pumutok ang balita, hindi lamang ang kanilang mga ari-arian ang manganganib, kundi ang kaligtasan ni Maya mula sa mga taong kinasasangkutan ni Rico. Ang cliffhanger ay tila isang mabigat na ulap na bumaba sa kanilang tatlo. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang ticking time bomb. Kailangan nating bilisan, mariing wika ni Gabriel, habang naririnig ang tunog ng pagdating ng sasakyan ni Rico sa garahe. Hindi lang ito laban para sa katarungan, Maribel. Laban na ito para sa inyong kaligtasan. Habang naririnig nila ang pagbukas ng pinto sa sala at ang malakas na tawa ni Rico kasama ang kanyang mga kaibigan, tumitig si Maribel sa salamin na nasa harap niya. Nakita niya ang isang babaeng payat,
maputla, at mukhang mahina. Ngunit sa likod ng mga matang iyon, ang apoy ng paghihiganti ay handa ng lumiyab at tupukin ang lahat ng kasamaang nagkukubli sa ilalim ng kanilang bubong. Handa na ba ang katawan ni Maribel para sa huling pagtayo sa gitna ng maraming tao? At ano ang gagawin ni Rico kapag nalaman niyang ang bawat lihim niya ay hawak na ng babaeng itinuring niyang patay na ang isipan? Ang bahay ng mga ilustre ay tila naging isang maliwanag na bituin sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ang bakuran ay punong-puno ng mga makukulay na banderitas at ang bawat sulok ay amoy ng malinamnam na lechon at sari-saring handa. Maririnig mula sa malayo ang tawanan ng mga bisita at ang malakas na tugtugin na nagpapakita ng rangya at saya. Ngunit sa loob ng silid ni Maribel, ang hangin ay mabigat at puno ng banta. Napakaganda mo ngayon, Maribel. Sayang lang at hindi ka makakatayo para makita ng lahat ang bunga ng pagsisikap ko. Wika ni Rico habang maingat na inaayos ang pulang bestida ni Maribel. Ang bawat haplos niya sa tela ay tila ba isang pag-aari na ipinagmamalaki. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang ibang nakikita kundi ang kaperahan. Pumasok si Shaina sa silid, nakasuot ng isang mamahaling cocktail dress na binili ni Maribel para sa sarili nitong kaarawan noong nakaraang taon. Suot din nito ang gintong relos ni Maribel. Rico, tara na sa labas. Naghihintay na si Father at ang mga opisyales ng kumpanya. Kailangan na nating simulan ng programa. Isang golden moment ang nangyari nang pumasok si Gabriel. Dala ang kanyang medical kit. Tumingin siya ng diretso kay Maribel. Isang sulyap na puno ng pangako. Mr. Ilustre, kailangan ko lang i-check ang vital signs ng pasyente bago siya ilabas. Masyadong maingay sa labas. Baka mabigla ang kanyang puso. Sa ilalim ng kumot, mabilis na iniabot ni Gabriel ang isang maliit na earpiece kay Maya na nakatayo sa likod ng wheelchair. Ito ang magiging signal nila. Nang lumabas sina Rico at Shaina, naiwan ang tatlo para sa huling sandali ng paghahanda. Handa na ba kayo, Mama? Bulong ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit may kasamang determinasyon. Tumango si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may katatagan ng isang mandirigma. Inalalayan siya ni Gabriel na maupo ng maayos sa wheelchair. Tinitiyak na ang kanyang kanang kamay ay nakatago sa ilalim ng isang manipis na shawl. Dahan-dahang itinulak ni Maya ang wheelchair patungo sa sala. At pagkatapos ay sa gitna ng bakuran kung nasaan ang entablado. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa semento ay tila isang hudyat ng paparating na hatol. Nang makita ng mga bisita si Maribel, biglang tumahimik ang paligid. Kasunod ang mga bulungan ng awa, mga kaibigan, mga bisita, panimula ni Rico habang nakatayo sa tabi ng wheelchair ni Maribel, hawak ang isang baso ng wine. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang ika-65 taon ng aking mahal na ina, si Aling Carmen. Ipinapakita rin natin ang tibay ng ating pamilya sa kabila ng pagsubok na dumapo sa aking asawang si Maribel. Nagpalakpakan ng mga tao. Nakita ni Maribel si Aling Carmen na nakaupo sa gitna, suot ang kanyang pinakamagarang alahas, nakangiti ng may katusuhan habang tumatanggap ng mga donasyon para sa pagpapagamot ng kanyang manugang. Gusto kong ialay ang gabing ito para kay Maribel. Patuloy ni Rico, ang boses ay tila maiiyak. Kahit hindi na niya ako marinig, kahit hindi na niya ako makilala, mananatili akong tapat sa kanya hanggang sa huling sandali.
Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong bakuran. Ang mga tawa ay biglang nawala. Ang mga tinidor na abala sa pagtusok ng pagkain ay tila nanigas sa ere. Lahat ng mata ay nakatuon kay Maribel, na nakatayo na ngayon ng tuwid sa tabi ng mic stand. Ang pulang bestida ay tila apoy na naglalayab sa ilalim ng mga ilaw. Si Rico, na nakatayo sa tabi niya, ay namutla at nanlalaki ang mga mata, tila nakakita ng multo. Rico, tapos na ang palabas mo, ulit ni Maribel. Ang kanyang boses ay malinaw, malakas, at puno ng galit na matagal ng kinimkim. Ang bawat salita ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa puso ng kanyang asawa. Hindi na ako ang pipirma sa iyong mga kasinungalingan at hindi na ako ang magiging biktima ng iyong kasakiman. Isang bulong ang nagsimulang kumalat sa mga bisita. Si Aling Carmen, na nakaupo sa kanyang upuan, ay napatayo ng bigla. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Ano ba ang sinasabi ng babaeng ito? May sayad na ba siya? Rico, paalisin mo siya riyan. Ngunit bago pa man makakilos si Rico, isang malaking screen ang biglang bumaba mula sa itaas ng entablado. At ang isang malakas na audio ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa buong bakuran. Ang audio recording ng usapan ni Rico at Aling Carmen tungkol sa pagpapalit ng gamot ni Maribel at ang plano nilang kunin ang insurance. Dadagdagan natin ang dosis ng pampatulog niya simula bukas. Sabi ng kakilala kong pharmacist, kapag nadoble ang dosis nito sa loob ng 3 araw, hihinto ang pagtibok ng puso niya ng kusa. Magmumukhang atake sa puso habang natutulog. Walang autopsy, walang gulo. Malinis ang lahat. Ang bawat salita sa recording ay tila isang hatol mula sa langit. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nagsimulang lumayo ang ilang bisita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Si Aling Carmen ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Kasalanan mo ito, Rico! Sigaw ni Aling Carmen, sabay duro sa kanyang anak, ngunit ang video ay hindi pa tapos. Sumunod na umaling-awngaw ang boses ni Rico na nagpaplano na nakawin ang mga shares ni Maribel. Kasunod nito, bumukas ang isang video clip, ang video na kinuha ni Maya, kung saan kitang-kita si Rico na sinasakal si Maribel gamit ang unan at ang pagpasok ni Maya na may hawak na telepono. Ang tunog ng sampal na ibinigay ni Aling Carmen kay Maya ay malinaw na rinig, kasama ang pag-iyak ng bata. Isang golden moment ang nangyari nang lumapit si Maya kay Maribel. Yakap-yakap ang kanyang ina. Ang mga luha ng bata ay dumaloy sa balikat ni Maribel. Ngunit ang luha na iyon ay hindi na luha ng takot, kundi luha ng paglaya. Napakabuti ninyong mag-ina, Ma'am Maribel. Wika ni P.O. Santos, na pumasok sa bakuran kasama ang ilang pulis. Mayroon po kaming warrant of arrest para kay Mr. Rico Ilustre at Aling Carmen Ilustre para sa kasong attempted murder, qualified theft, at child abuse. At ikaw naman, Miss Shayna, may kaso ka ring obstruction of justice at theft. Nanlalaki ang mga mata ni Shayna. Sinubukan niyang tumakas, ngunit nahuli siya ng mga pulis. Si Rico ay pinusasan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkabigla. Habang isinasakay siya sa patrol car, tumingin siya kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Hindi pa tayo tapos, Maribel. Babalikan kita. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Sigaw ni Rico. Sa sandaling iyon,
Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rico. Hindi ito galing kay Maribel, kundi mula kay Gabriel, na lumapit ng walang bahid ng takot. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit. Hinding-hindi mo na muling mapagagalaw ang kahit isang hibla ng buhok ni Maribel at Maya, Rico. Tapos na ang iyong panahon, mariing wika ni Gabriel. Humarap si Maribel kay Rico. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng puot, kundi ng pagkaawa. Hindi mo ako babalikan, Rico. Dahil sa paglabas mo sa pinto na iyan, mawawala ang lahat ng natitira sa iyo. Mawawala ang iyong pangalan, ang iyong dangal, at ang iyong pagkatao. Tapos na ang paghahari-harian mo. Ang sirena ng pulisya ay dahan-dahang lumayo. Nagdadala palayo sa dilim at kasamaan na bumalot sa bahay ng mga ilustre. Ang mga bisita ay nagkakagulo pa rin. Ang kanilang mga bulungan ay punong-puno ng pagkabigla at pagkadismaya. Ngunit para kina Maribel at Maya, ang tunog na iyon ay tila isang kanta ng paglaya, ang huling hudyat ng isang bangungot na sa wakas ay nagtapos na. Mama, tapos na po ba talaga? Bulong ni Maya, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa direksyon kung saan lumayo ang police mobile. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ni Maribel, na ngayon ay buong lakas ng nakakapigil. Oo anak, tapos na, wika ni Maribel. Ang kanyang boses ay paos pa rin, ngunit puno ng kapayapaan. Pinunasan niya ang mga luha sa mata ni Maya. Malaya na tayo. Naramdaman ni Maribel ang presensya ni Gabriel. Lumapit ang doktor at dahan-dahang hinaplos ang buhok ni Maribel. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pagmamahal. Isang pagmamahal na tila ba matagal nang naghihintay ng tamang pagkakataon. Sinabi ko sa iyo, Maribel, matapang ka. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. At karapat-dapat ka sa lahat ng kaligayahan sa mundo. Kinabukasan, ang bahay na dating pinamumugaran ng kasinungalingan ay binalot ng katahimikan. Ang mga dekorasyon ng birthday party ni Aling Carmen ay nakakalat pa rin sa bakuran, tila mga labi ng isang labanan. Kumuha si Maribel ng isang lawyer at sa loob ng ilang araw, naging abala siya sa pag-aayos ng lahat ng dokumento. Ang mga shares sa kumpanya ay naibalik sa kanyang pangalan. Ang bahay ay nailipat sa pangalan ni Maya bilang proteksyon. Ang kaso laban kina Rico at Aling Carmen ay mabilis na umusad, na may sapat na ebidensya para ibagsak sila sa kulungan. Isang hapon, habang abala si Maribel sa pag-aayos ng mga gamit sa loob ng kanyang silid, lumapit si Maya. Mama, kailan po tayo lilipat? Ayoko na po rito. Ang dami pong masasamang alaala. Niyakap ni Maribel ang anak. Hindi tayo lilipat, anak. Hindi natin hahayaang makuha nila ang bahay na ito. Ito ang ating bahay. Linisin natin ang bawat sulok at hayaan nating palitan ng magagandang alaala ang mga masasamang nangyari rito. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Maribel sa pagpapanumbalik ng kanyang buhay. Bumalik siya sa kanyang trabaho bilang accountant at dahil sa kanyang tapang at integridad, mas lalo siyang nirespeto sa kanyang propesyon. Si Maya ay bumalik sa pag-aaral at sa unang pagkakataon nakangiti na ito ng tunay. Isang araw, habang nakaupo si Maribel sa labas ng kanyang bahay, tinitingnan ang dahan-dahang paglubog ng araw, lumapit si Gabriel. May dala siyang isang maliit na palayok ng sunflower. Para sa'yo, wika ni Gabriel, iniaabot ang palayok. Ang sunflower ay laging nakaharap sa araw, Maribel.
tulad mo. Kahit gaano kadilim ang gabi, laging may bagong araw na sisikat para sa iyo. Umupo si Gabriel sa tabi ni Maribel. Walang salitang lumabas sa kanilang mga bibig, ngunit ang katahimikan na namagitan sa kanila ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Maribel, isang dampi na puno ng pangako ng isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kapayapaang iyon, may isang bahagi ng puso ni Maribel na tila may bahid pa rin ng pait. Ang paglaya ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang paghihiganti ay hindi nangangahulugang paghahanap ng tunay na kapayapaan. Nilingon ni Maribel si Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng tanong. Gabriel, sa tingin mo ba, makakaya ko pa bang magtiwala ulit? Makakaya ko pa bang magmahal matapos ang lahat? Ang sulat na iyon ay tila isang malamig na hampas ng hangin na nagpabalik kay Maribel sa kanyang bangungot. Apela. Bagong ebidensya. Ang mga salitang iyon ay gumugulong sa kanyang isipan. Nagbabanta na sirain ang kakarampot na kapayapaang kanyang natamo. Ang muka ni Rico na puno ng galit at pagbabanta ay muling bumalik sa kanyang gunita. Mama, anong nangyari? Bakit po kayo namumutla? Tanong ni Maya na lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Inabot ni Maribel ang sulat kay Gabriel, na agad namang binasa ito ng seryoso. Ang kanyang noo ay kunot na kunot habang binubulay-bulay ang bawat salita. Isang public defender ang kinuha ni Rico at sinasabi niyang mayroon siyang bagong ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng aming testimonya ay misinformation o manipulasyon lamang. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Maribel, kailangan nating maghanda. Alam nating sinungaling siya, pero sa mata ng batas, kailangan natin ng mas matibay pang proteksyon. Naramdaman ni Maribel ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Hindi pa pala tapos ang laban. Hindi pa pala siya ganap na malaya. Sa kanyang isipan, may dalawang daan na kanyang pwedeng tahakin. Ang daan ng patuloy na pakikipaglaban o ang daan ng paglimot at pagpapatawad. Ngunit paano niya mapapatawad ang mga taong muntik nang kumuha ng kanyang buhay at sumira sa kanyang anak? Isang gabi, habang nakaupo si Maribel sa balkonahe, tinitingnan ang mga bituin. Lumapit si Gabriel. Umupo siya sa tabi nito at tahimik na inabot ang kanyang kamay. Maribel, alam kong mahirap, pero ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyo. Pabulong na wika ni Gabriel. Para makalaya ka ng tuluyan sa chain ng galit. Hindi ibig sabihin ng pagpapatawad ay paglimot sa ginawa nila. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo nahahayaang kontrolin ng kanilang kasamaan ang iyong buhay. Tumingin si Maribel kay Gabriel. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi puno ng takot o poot. Ang naroon ay pagod, ngunit may kasamang kakaibang determinasyon. Hindi ko alam, Gabriel. Masakit pa rin. Wika ni Maribel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero alam kong kailangan kong gawin ito. Hindi para sa kanila, kundi para kay Maya. Para makita niya na ang kanyang ina ay may sapat na lakas para lumaya sa nakaraan. Isang golden moment ang nangyari nang pisilin ni Maribel ang kamay ni Gabriel. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ramdam niya ang init ng pag-asa na muling nagsisimulang sumibol sa kanyang puso. Kinabukasan, pumunta si Maribel sa tanggapan ng kanyang abogado. Mahinahon siyang nakinig sa lahat ng sinasabi ng abogado tungkol sa bagong ebidensya
ni Rico. Ngunit sa halip na matakot, mas lalo siyang naging matatag. Alam kong may kasama pa siya sa loob ng kumpanya na tumutulong sa kanya para sa money laundering scheme. Paliwanag ni Maribel sa kanyang abogado. Kailangan nating hanapin ang taong iyon. Siya ang magpapatunay na nagsisinungaling si Rico. Ngunit bago pa matapos ang kanilang pag-uusap, isang tawag ang natanggap ng abogado ni Maribel. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Maribel, may masamang balita. Wika ng abogado. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nahanap ang public defender ni Rico. Patay na siya. At sa kanyang kamay, may hawak siyang isang litrato. Litrato mo. Kasama si Gabriel. At may nakasulat sa likod nito, "Huwag niyong kalilimutan ang inyong mga utang." Lumipas ang 1 taon. Ang araw ay sumisikat ng may bagong pag-asa sa bawat umaga na dumadapo sa bahay ng mga ilustre, na ngayon ay bahay na ng mga alkantara. Ang bakuran ay puno ng makukulay na halaman at ang amoy ng sariwang kape ay bumabalot sa buong kabahayan. Hindi na ang amoy ng takot at kasinungalingan. Matapos ang insidente sa public defender ni Rico, lumabas ang katotohanan. Natuklasan na ang abogado ay may koneksyon sa sindikatong sangkot sa money laundering ni Rico. Nang ipatawag si Rico para sa kanyang apela, doon na nabunyag ang lahat ng kanyang kasinungalingan at ang kanyang pagkakasangkot sa mas malalaking krimen. Sa tulong ng testimonya ni Maribel, ng ebidensyang ibinigay ni Gabriel, at ng mga karagdagang impormasyon mula sa kumpanya, tuluyan ng nahatulan si Rico ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Aling Carmen, dahil sa kanyang edad at kondisyon, ay ipinadala sa isang home for the aged, kung saan siya ay nag-iisa at pinagsisisihan ang lahat ng kanyang ginawa. Ang hiya na pilit niyang pinanghawakan ay tuluyang naglaho. Si Shaina, na walang kaalam-alam sa mas malalaking kaso, ay nakulong din, ngunit mas maaga nakalaya. Ngunit ang kanyang pangalan ay tuluyang nadungisan at hindi na siya kailanman nakabalik sa dati niyang buhay ng karangyaan. Sa kasalukuyan, si Maribel ay hindi na lamang isang accountant. Siya na ngayon ang bagong Chief Financial Officer ng kanyang kumpanya. Ang kanyang tapang at integridad ang nagdala sa kanya sa posisyong iyon. Si Maya ay masaya nang nag-aaral sa isang prestihiyosong universidad, puno ng pangarap at pag-asa sa kanyang kinabukasan. Isang hapon, habang naglalakad sa dalampasigan si Maribel at Gabriel, hawak ang kanilang mga kamay. Tumingin si Maribel sa papalubog na araw. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Isang kapayapaang matagal niyang ipinaglaban. "Natahanan na ba ang puso mo, Maribel?" Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalaga. Ngumiti si Maribel. "Oo, Gabriel. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit. Ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa galit at pighati. Hindi ko man sila lubusang mapatawad sa lahat ng kanilang ginawa. Pinili kong patawarin ang aking sarili sa pagpapahintulot na kontrolin nila ang aking buhay. At iyon ang pinakamalaking tagumpay na aking natamo." Dahan-dahang sinandal ni Maribel ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tumitig sa malawak na karagatan at ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang bagong simula. Si Gabriel ay naging hindi lamang kanyang tagapagligtas, kundi kanyang kasama sa paglalakbay. Ang kanilang pag-ibig ay hindi mabilisan o puno ng dramatikong eksena, kundi isang dahan-dahang paghilom,
pagrespeto at matatag na pagmamahalan. Ang aral ng kwento ni Maribel ay malinaw. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan, kundi kalakasan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi pagkontrol o pagmamartir, kundi pagrespeto at pagpapalaya. At kahit gaano pa kadilim ang buhay, laging may pag-asa at bagong simula para sa mga taong handang lumaban at manindigan para sa kanilang sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang utang na loob ay hindi dapat maging tanikala na pumipigil sa atin, kundi isang aral na nagtuturo sa atin na pahalagahan ang mga tunay na nagmamahal sa atin.